Hello, magandang araw mga palangga. So, siyempre, talagang boljakin pa rin natin itong mga sangkot sa illegal or dito sa flood control. So, tignan natin dahil meron na namang panibagong appeal to emotion etong asawa ni Arjo Atayde. Okay? So, syempre mga kababayan, talaga naman itong mga gantong klasing emotional appeal ay hindi na bago ito dahil marami ng mga nasangkot sa gantong klaseng anomalya na unang you know pinaparamdam sa inyo or inaapila sa inyo ay magpaawa effect or gamitan ng emotion. 'Di ba? Dahil nga naiipit sa kontrobersya itong si Congressman Arjo Atayde. Siyempre, at pinagtatanggol siya ng kanyang asawa na itong si Maine Mendoza, yung kanyang nanay, si Silvia Sanchez, at itong kaibigan nilang si Alma Concepcion. So, himahimayin natin yung kanilang mga depensa, di ba? At ano yung mga legal aspect at mga fallacies na ginagamit ng kanilang mga dramatization 101. So, syempre, mga palangga, ang unang dramatization ng family ng mga Atayde, yun nga ang panawagan sa kanilang mga fans. Umapila agad itong si Maine Mendoza sa kanyang mga viewers o kanyang mga fans. Dahil sinasabi niya dito na I will not pretend they don't sting, but I will also not allow lies to define who we are. So yan ang sinabi niya. So dito mga palangga, 'di ba? Binibigyan natin ng assessment o pag-aanalisa yung mga pagbitaw niya ng emotional dramatization 101 nga na nasasaktan sila, 'di ba? So talagang na dapat maawa tayo sa kanila dahil sila inosente at sinabi naman ni Silvia Sanchez na yung mga properties nila, 'di ba, may mga helicopter sila, beach house at bahay sa France, 'di ba, na ito daw ay galing sa kanilang decent job at pinag-ipunan daw talaga nila bago naging kongresista ito si Arjo. So tignan natin, kaya nga dapat talagang imbestigahan ito kung totoo na galing sa pinag-ipunan nila. So ngayon, yung pinapakita nila kasi mga palangga ay talagang mega, you know, di ano talaga, depensa kung depensa. Even yung anak ni Silvia Sanchez, na kapatid nga nito ni Arjo Atayde, na sinasabi niya na my brother entered politics to serve, not to enrich himself. So again, nasa inyo na yan kung paano nyo paniniwalaan. Pero lahat ng ito na mga pinagbabanggit nila ay yung pag-apila sa taong bayan, sa kanilang mga fans. 'Di ba? Na sila ay inosente, pero hindi nila sinagot, okay, yung allegation tungkol dito sa mga kickback, sa mga flood control project na ito. So hindi talaga nila talagang sinasagot ng diretso na inosente sila or whatsoever. Basta sinasabi nila dito ng pamilya nila na na-acquire na nila itong mga properties na ito dahil nga siyempre after nung lumabas itong testimonya or a sworn affidavit, sinumpang salaysay, okay, ng mag-asawang Diskaya na si Sara at Curly, 'di ba? Dito nga sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Chairman Senator Marcoleta, sinasabi diyan sa affidavit na 'yan na konektado talaga etong si Arjo Atayde sa mga mga kontraktor na may illegal o tiwaling ginagawa like ghost projects, 'di ba? Kasi nga may mga pictures na nga mga kumakalat katulad na nga dito na kasama ni Arjo Atayde sa panonood, okay? Ito ng
Ano ba pinanood nila dito? Itong September 10, ano, September 10, 25, okey. Ito balita, 'yan. Itong si, DPWH Alcantara na kung saan, ayan, itong kasama si Sanjo Marudo, Arjo Atayde. So, kasama na itong controversial na taong ito na sangkot sa mga anomalya o pagnanakaw diyan sa DPWH o pagtatanggap ng lagay o bribe. So talagang siyempre ang pamilya nila, natural, ipagtatanggol talaga sila ng bonggang-bongga. At sinasabi ni Maine Mendoza dito na sabi niya, "Not a single part of our life has been built on taxpayers' money." Alright? Tignan natin sa investigation. Kasi hindi porket sinabi nila na, wala silang, kinuha sa pera ng bayan, maniniwala na tayo. So sinasabi ni Arjo Atayde na wala daw siyang transaction sa mga contractors. Sabi nga niya dito, "I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them." So again, thorough investigation. Hindi mo lang puwede sabihin na, hindi ako kasapi diyan, hindi ako kasali diyan, dada. 'Di ba? Ta's dinagdag pa ng mother niya na si Sylvia Sanchez na yung kanila daw mga properties, yun nga, may mga yacht sila, rest house. Ever since daw, before pumasok si Atayde dito sa, politika, napundar na nila. So, pati yung artista si Alma Concepcion, okay? Sinasabing hindi patas dahil hinuhusgahan yung pamilya because, of that picture lang na kumakalat na kasama nga itong, mga katulad ni DPWH Alcantara at iba pang mga suspect o mga nasasangkot diyan sa flood control. So mga kababayan, okay, siyempre inosente pa yan sila dahil hindi pa nga nahatulang guilty eh. It's the same thing na ginagawa sa mga diskaya. 'Di ba? Hindi pa naman nahatulan yan, resource person pa lang naman sila diyan. Pero bakit sila hinahatulan na nila Tito Soto? Hinahatulan na ni Boying Remulla na pinapasuli na daw yung pera. Wala namang court order. Although syempre, kitang-kita naman na nakuha nila yung pera sa kanilang negosyo. 'Di ba? Diyan sa flood control na yan o negosyo sa gobyerno. So ang sa akin lang dito, dapat patas. At dapat hindi lang ang mga diskaya ang tinututukan ng Kongreso, ng Senado, ni Soto, diyan mga hinayupak na yan. 'Di ba? Dapat kasuhan ng anti-graft lahat itong si Atayde. Ngayon sinasabi nila na I think magsasampa ba sila ng cyber libel sa mga nag-akusa sa kanila? I don't know. Dapat imbestigahan ito. Imbestigahan ng Ethics, Commission on Ethics diyan sa Congress, sa Senate, sa Congress. Pero wala na kasing kwenta yung mga imbestiga na yan kasi magkakasabwat nga sila eh. So pinapakita na lang dito, talagang appeal to emotion ni Maine Mendoza. 'Di ba? Ginagamit, ang kanilang kasikatan at yung, "Uy, kaluluoy, ang hirap naman, nasaktan yung kanilang pamilya," ganyan-ganyan. Kumbaga kumukuha sila ng simpatya. Okay? At sinasabi nila, hindi lahat ng politiko ay corrupt. 'Di ba? Sabi nga ni Edwin Zamora, strawman fallacy 'yan. 'Di ba? Na kahit, yung mga akusasyon na kay Arjo Atayde lamang, hindi naman lahat ng politiko ay corrupt mga chuchu-chuchong ganyan. O bakit kami lang? Bakit yung ibang politiko? 'Di ba? Yung mga gano'n. Oh, tapos yung sinasabi nila na yung yacht club, yung yacht nila ay nakuha nila before para maging congressman itong si Arjo Atayde. Hindi nila exactly sinagot yung anomalyang involvement nila dito sa flood control. Kaya nga yung tatay nito, 'di ba, may mga kontrata din sa government at may history na yung hindi maganda, yung kidnap for ransom issue noong panahon. So paano mo naman pagtitiwalaan ang mga taong ito kung hindi talagang dapat iimbestigahan, 'di ba? Kasi kung sabi ni Maine Mendoza, kasi kung guilty siya, hindi ko siya ipagtatanggol. Mga ganyan. Opinyon mo 'yon. Walang legal basis. Kaya dapat thorough investigation.
Mga kababayan, nung si Erap Estrada, si Joseph Estrada nung 2000, kailan ba yun? Nung 2000, 'di ba? 2000, 2001, nung bago siya pinatalsik. Ganyan din sinabi ng pamilya niya, 'di ba? Doon sa issue ng wedding scandal nila na, walang inosente, Then later on, napatalsik. It's the same thing doon sa ZTE, deal nung kay Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Yung scandal na yun, nasasakutan ng pamilya niya. O later on, wala. Ano nangyari? Nakulong, dumating sa Korte Suprema, pinag-initan din ng dilawan, o nakarating sa ombudsman, o katulad ni Janet Napoles, yung PDAP scam, nasangkot yan, yung si Bangag Marcos, si Enrile, at kung sino-sino pa mga senador, si Estrada, si Revilla, lahat yung mga hayop na yan, paulit-ulit na nga lang yung buhay natin dyan sa Pilipinas. Diba? Nung una, hindi daw gano'n, negosyo daw yun, hindi daw pork barrel scam. Ano nangyari? Diba, hanggang ngayon, nakakulong si Janet Napoles at baka mapalaya na nga yan ni Bangag. So lahat ito, mga palangga, ang ginagawa ng pamilya ng mga atayde ay emotional appeal. Right? So ginagamit nila yung kanilang influensya, ang kanilang pagiging artista, okay, na sila ay matino, nakuha sa ganito, nakuha sa ganon. Pero paano malalaman yan ng taong bayan? Hindi po pwede maniwala tayo sa kanila. Imbestigahan ang sinabi, ang nakalagay dito sa affidavit ng mag-asawang Diskaya. Hindi pwedeng pamilya na, yung pamilya nila magsabi na sila ay matino. Sila ay ganito, paawa effect, ganyan-ganyan, Suporta pa ng kaibigan nilang si Alma Concepcion na, nag-vouch na itong pamilya niyan ay malinis, ganyan-ganyan. Hindi ganyan ang labanan. Pera ng bayan ito nakasalalay. Diba? Ang usapin dito, taxpayers' money, mga kababayan. Hindi pwedeng ipagtanggol lang ng mga kaibigan na maniwala na tayo na malinis sila. Hindi ipagtanggol na ng asawa. Natural, asawa yan, nanay yan. Na ni isang 5, wala silang ginastos. At the end of the day, korte, proper investigation ang pwedeng paniwalaan ng taong bayan. Pero muli, mga palangga, wala na ngang kwenta ang buhay nyo dyan sa Pilipinas. Dahil ginagago lang kayo ng mga kongresista, ng mga senador, ng gobyerno ni Bangag. So it's up to you kung kayo ay maninindigan. So ang ginagamit dito ng pamilyang Sanchez o Atayde Silvia Sanchez, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilyang chopper from Manila to beach house sila sa Batangas. Then may mga bahay sila, beach house din 'yun eh, yung sa France, 'di ba? Hindi pa natin alam kung ano-ano pa mga property dahil sino-show off nila diyan sa mga interview nila. So samantalang kayo ay hirap na hirap. So maniniwala ba tayo dahil si Aldab, dating Aldab, si Maine Mendoza, sinabi niya na yung kanyang asawa ay malinis, pure and pristine at ni piso wala silang nakuha sa taong bayan, So hindi tayo pwede basta-basta maniniwala dyan. Dapat imbestigahan, hindi lang yung mga Diskaya. Dapat hindi palagpasin itong si Arjo Atayde. Hindi naman yan pangangalanan ng mga Diskaya na nag-invento lang sila. At the fact na may mga picture sila na nagko-connect sa kanila, talagang posibleng. Ako naniniwala ako sa mga Diskaya dito sa kanilang affidavit, mga sinumpaan nilang affidavit dito. Naniniwala ako dito sa kanila. Pero syempre, dapat talagang hindi lang ang mga Diskaya ang pupuruhan. Pupuruhan din itong mga kongresista dito na gustong iligtas ng Bangag administration. Kaya kung may awa pa kayo sa bayan ninyo, ewan ko lang ha, lumabas kayo, manindigan kayo at ipagtanggol nyo ang future ng inyong mga anak. Habang nag-i-enjoy ang mga politiko, masarap na pagkain, steak, beach house, helicopter, Hermes, and everything, kayo ay gutom. So you speak up or else malubog na lang kayo forever sa kahirapan, sa baha, sa leptospirosis, at sa kamatayan ng inyong mga pamilya tuwing tag-ulan o araw-araw ng buhay nyo dyan sa Pilipinas.